Ay, at isang napakamagandang araw pong muli sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay diyan sa Iliotronics. Ang topic po natin ngayon sa ating video ay ang PEMDAS and Basic Transposition of Formulas. So, without further ado, let's start. So, ano ang PEMDAS? Ang PEMDAS po ay tinatawag ding BADMAS or BEDMAS. Ang BADMAS po ang ibig sabihin ay bracket, order, division, multiplication, addition, at subtraction. So, yung BEDMAS po ay pinalitan lang yung O dahil sabi nila hindi dapat yan order kung hindi exponent. Kaya BEDMAS. So, anyway, sa case natin, ang gagamitin nating mnemonics ay PEMDAS. P for parenthesis, E for exponent, M for multiplication, D for division, then we have left to right rule, okay? Then we have addition, we have subtraction, then we have left to right rule. So ano yan? Para saan yan? So, ang ating PEMDAS po ang tinatawag nating orders of operation. So from the word order, ibig sabihin, ito po yung nagpapaliwanag kung ano yung dapat pagkakasunod-sunod ng importansya ng mga uh, makikita nating operation sa isang equation. Okay, order of operation. So for example, si parenthesis ang pinaka-importante, next important is exponent, multiplication is and division, pangatlong importante, pareho sila ng power. Okay, with exemption of left to right rule, ganun din si addition or subtraction, sila yung pinaka-last na importante. So equal yung power nilang dalawa with exemption of left to right rule. Okay po. So ano yun? Para saan yun? So, ganito po. Let's say, ang parenthesis ang ating presidente, vice presidente, then ito yung ating mga senador, at ito yung ating mga butihing kongresista. Okay? So, let's say, nagkaroon ng rambulan. Okay? Nagkaroon ng rambulan. Pero nasa isang location, nagkataon nasa isang location yung ating presidente, vice president, senador at mga congressman. Okay? So ang uunahin po nating ay secure, okay, kahit siya yung nasa pinaka-risky na sitwasyon na maaring maglagay sa kapahamakan sa mas maraming tao, okay, uunahin pa rin natin si President. Okay? Uunahin pa rin natin siya i-secure kasi siya yung pinaka-VIP. So sa mathematics, ganun din. Kahit si parenthesis ang nasa pinakahuli, okay, yung lima ay nasa unahan, siya pa rin yung uunahin natin. Okay? So, kung wala si President, nandun si Vice President at nandun yung apat, so lima sila, ganun din ang mangyayari. Uunahin si Vice President, okay, na i-secure. So, sa mga senador, siyempre, hindi pwedeng walang additional rule dahil magkakagulo, okay? So, dapat ma-define kung ano yung importansya ng isa't isa or sino yung mas importante sa kanila. So sa Senado, may tinatawag tayong Senate President. Sa mathematics, dyan na pumapasok yung left to right. Ibig sabihin, kung sino yung nasa pinaka-left, siya yung pinaka-importante, siya yung uunahin. Ganun din sa ating mga kongresista o yung ating addition at subtraction. Meron sa Congress, meron tayo uh, sa House, sa lower house, may tinatawag tayong House Speaker. Okay? So, sa mathematics, ganun din, kailangan may left to right rule. So, para sa yan? So, ganito po. Unahin natin yung subtraction. So, meron tayong summation. Okay? So, kung isosolve natin to gamit yung left to right rule, siyempre, ang magiging sagot ay 4. Pero, paano kung hindi tayo susunod sa left to right rule, kagaya nito? 6 ang sagot. So, ano po ang tama? 4 ba o 6? So, sa mga magaling sa math dyan, maaari napansin nila na, sandali, parang mali yung pagkakalagay ng parenthesis. Okay? So, kung napansin nyo po yon, congratulations, tama po kayo. Dahil ang dapat pagkaka-interpret ng problem na yan ay ganito. Okay? Since this is summation, so dapat obviously may hidden addition dyan. So, 3 plus negative 2. 3 plus negative 2. Okay? So, ganun din po dito. May addition po dyan. Okay? Plus negative 1. Okay? So, ngayon, kung ganito po yung ating ginawa, which is ganito naman talaga yung tama, kahit lagyan natin ng bracket ngayon dyan yan, or lagyan natin ng parenthesis yan, okay, 4 pa rin ang magiging sagot. So, again, congratulations sa mga naka-spot nun. So, paano sa multiplication and division? So, tingnan nyo po to.
So, kung hindi po natin susundin si left to right, ano magiging sagot? 16 po ba o 1? So, since PIMDAS yung susundin natin, at since yun na rin naman ang topic natin, at since yun naman ang talagang pinapollow sa mathematics, so wag na po tayo magtalo. 16 po yung sagot. Okay po? So, ngayon, ito. Isa sa pinaka nag-viral na math problem sa Facebook. Maari yung mga matatagal na nagpe-Facebook dyan, kaway-kaway, maaring na-encounter nyo na to. So, ang tawag sa problem na ito ay ambiguous. Okay? Ambiguous po siya sapagkat open siya sa iba't ibang interpretation. Okay? Yung problem po na ito ay pwedeng ma-interpret ng iba-iba. Okay? Kumbaga sa joke, ano to, double meaning. Okay po? So, for example, pwede siyang i-interpret na ganyan. Okay? So, kung ganyan mo siya i-interpret, natural, ang magiging sagot ay 1. So, pwede rin ganito. So, unahin natin parenthesis, sabi nila, so 1 plus 2 is 3. Pero, masyadong matalino yung iba, sabi nila, hindi pwede yan na 6 divide 2 times 3. Kasi, mayroon dyang hidden bracket. Okay? May hidden dyan bracket. I don't know exactly. Kung alam nyo, mag-comment po kayo sa baba. Bakit at saan galing yung bracket. Okay? Parang ganyan. So anyway, for the sake of this video, let's pretend na may ganong rule. So kung may ganong rule, so definitely ang magiging sagot ay 1. Okay? So yung iba, sabi nila hindi dapat ganyan ang interpretation niya kung hindi ganito. So kung ganyan ang interpretation, natural ang sagot ay 9. Okay? So yung iba, sabi nila, since may PEMDAS tayo, bakit hindi PEMDAS ang gawin natin? So again, so may parenthesis, 1 plus 2 is 3. So since this is multiplication, this is division, same power, left to right ang kailangan gawin. 6 divide 2 is 3, 3 times 3 is 9. Okay? Gets po? So, since, siyempre, hindi pa tatalo iba, okay, let's say, gamitan natin ng Google. Google, pasok. So, ayan. So, ginawa natin, copy-paste kay Google. Okay, sabi natin kay Google, Google, pakisolve nga. So, sabi ni Google, okay, fine. Ito yung input. Ganito ko siya in-interpret at ang sagot ay 9. Kung mapapansin nyo, si Google naglagay ng bracket. Okay, hindi po ako naglagay ng bracket niyan. Si Google. So, pag ganyan ang ginawang bracket, natural, ang magiging sagot ay 9. So, we didn't stop there. Gumamit tayo ng advanced mathematical software which is ang ating Wolfram Alpha. Okay? Wolfram Alpha, pasok. So, sabi natin kay Wolfram Alpha, pakisagot nga itong equation na to. Ito bang equation na to ay equals 1? Sabi ni Wolfram Alpha, false. No, hindi siya equals 1. Bakit? Kasi ganito siya in-interpret ni Wolfram Alpha. So kung ganito siya in-interpret ni Wolfram Alpha, natural ang sagot na dito sa left side ay 9. 9 equals 1. So definitely that is false. So kaya po ito false. So kung medyo nalito kayo doon, mag-comment lang po kayo down below. Now, ito yung standard parallel connection natin ng resistor. Okay, ang formula pag dalawa ay ganyan. Unless magkamukha lang silang value, so pwedeng kung ano na lang value ng dalawang resistor, divide 2. Or kung tatlo sila, divide 3. Or kung apat, and so on, divide nyo lang kung ilan silang resistor. So, for example, dalawang 1K, so 1K divide 2, 500 ohms. So, sa case natin, dalawang 2 ohms, so sabi natin, pag magkamukha, pwedeng divide 2 na lang. So, 2 ohms divide 2, 1 ohms. Okay? So, alam na natin ngayon na 1 ohms yung sagot. Pero for the sake of this video, para mas maintindihan natin yung halaga ng PIMDAS, mag-pretend muna tayo na hindi natin alam ang sagot at i-follow natin to, i-apply natin ang PIMDAS. Okay? So, let's say, ang ginawa natin, R1 times R2 divide R1 plus R2. Tapos ginawa natin, in-input natin directly. Okay, straight, walang pare-parenthesis. Okay? So, ang naging sagot ay 4. Bakit? So, kung mapapansin nyo, multiplication division, so left to right. So, mauna to. 2 times 2, 4. Okay, 4 divide 2. Okay, 4 divide 2 is 2 plus 2 equals 4. So, kaya po siya 4 lang sagot. So, hindi ba dapat 1 ang sagot? So, yun po. Yun po ang problema pag hindi tayo
sumunod sa PIMDAS. So, tanong natin si Excel. So, Excel, ang sabi rin niya 4 ang sagot. Tanong natin si Google. Si Google, ang sabi niya, kung ganyan ang iyong equation, ang magiging sagot ay 4. Okay, makikita niyo po, naglagay uli si Google ng bracket at definitely, kung ganyan ang paglalagay ng bracket, ang magiging sagot ay 4. Okay? So, anong gagawin natin? So, lagyan po natin ng proper bracket. Okay? So, yan po, naging equals 1 ang sagot. So, sa Excel, magiging 1 na rin yan. So, tanong din natin kay Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, okay? Ano ang sagot dito? So, sabi ni Wolfram Alpha, ganito ba yung ibig mong sabihin? Okay? Ngayon, tingnan natin. Okay? Sabi natin, ganito. Okay? Then, sabi ni Wolfram Alpha, ganito ba ang ibig sabihin? Ito yung formula. So, tingnan natin yung formula. So, nagmamatch sila. Yes, that's what I mean. So, sabi ni Wolfram Alpha, that's easy peasy. The answer is 1. So, 1 ohms. So, tugma na po sa ini-expect nating sagot. So, yun lang po. Kaya mag-ingat po kayo sa paggamit ng PIMDAS o ng ating mga orders of operation. Dahil kahit advanced software ang gamit natin, kung hindi natin alam ito gamitin, mamamali pa rin ang sagot natin. Okay po, let's continue. Basic transposition of formulas. Isang napaka-importanting konsepto na madalas hindi naiintindihan kaya maraming umiiyak at nahihirapan. Pero dito, paliliwanag natin kung gaano lang ito kadali. Kasing dali lang ng 1 plus 1. Okay, example. 1 plus 2 equals 3. Very elementary. 2 times 3 equals 6. Super, very elementary. Di po ba? Now, ang mangyayari, pag naging ganito na ang problem, tapos sabi natin, find A and B, marami nang umiiyak, marami nang nai-stress, at marami nang nahihirapan. Unnecessarily, dahil hindi sila well-informed kung bakit ba ganyan. At hindi rin nila alam kung para saan yan gagamitin, kaya marami ini-ignore na lang yan dahil sabi nga, hindi ko naman yan magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Okay? Nonsense naman yan. So, yun po. Kaya marami ay ini-ignore na lang yung ganito. Pero hindi natin na-realize, sobrang importante na to at the same time, nagagamit na rin pala natin to araw-araw pero hindi natin na-realize. So, bakit ganun? So, let's pretend po na ang ating C equals 3, A equals 1, B equals 2. So, since variable to actually, pwede nyo naman pong i-plug kahit anong number. Basta, ang ating nasa left ay equal sa nasa right. So, sa case natin, 1 plus 2 equals 3. So, tama siya. So, pwede natin siya magamit as a proof. Okay, now find A. Sabi natin, A equals C minus B. Bakit ganun? So, sabi natin, na-discuss natin to sa Ohm's law with the power na ang kabaliktaran ng plus ay minus, ang kabaliktaran ng multiplication ay division, ang kabaliktaran ng square ay square root, and vice versa. Okay? So, dito, ang sabi natin, A equals C minus B, saan galing yan? So, ganito po. Para manatili sa A dito sa right side, okay? Tapos, masipa natin si B, okay? Doon sa kabila. So, kabaliktaran ni plus ay minus. So, minus natin siya. Minus B. Plus B minus B, makakancel. Okay? So, kung ano yung ginawa mo sa right, gawin mo sa left. And vice versa. So, since sa right tayo may ginawa. Okay? Minus B yung ginawa natin. So, sipain natin ngayon si minus B doon sa kaliwa. Okay? So, C minus B equals A. So, ito siya. Nire-write lang natin. I-double check natin. 3 minus 2 equals 1. So, tama. Okay? So, ganun din. Find B. Ganun lang di gagawin natin. So, sipain natin si A sa kabila. Okay? Since this is addition, so minus A. So, sipain na natin siya. C minus A. So, B equals C minus A. Double check. Okay? Tama. So, para sa yan? Parang sobrang dali naman nun. Parang nagkalokohan. So, tingnan nyo po to. Sa accounting, kaway-kaway sa mga accountant dyan, sa mga nag-accounting or sa mga gustong maging accountant.
Ito yung isa sa pinaka-famous na formula ng accounting. Okay? Assets equals liabilities plus equity. So kung hindi nyo po alam yung concept na to, ang mangyayari, sa halip na enough na i-memorize si asset, ang mangyayari, kailangan mo pang i-memorize si liabilities at si equity. Bakit? Kasi nga, hindi mo alam kung paano mag-transpose ng formula. Kasi hindi mo alam yung simpleng concept na to na 1 plus 1 equals 2. Okay? So, obviously, kung marunong ka mag-transpose, kung ang kailangan mong hanapin is liabilities, so since this is plus equity, so para ma-cancel si equity at bato mo dito sa asset, okay? So since this is plus minus equity, okay? Plus equity minus equity is magiging cancel. So since minus yung ginawa mo dito, masisipa mo siya sa kabila. Okay? So doon, mapupunta siya doon. So asset minus equity equals liabilities. Ganun lang kadali. So what else? Pythagoras theorem. Ito maraming pinaiyak, maraming napunit na scratch paper, pero sobrang simple lang kung tutuusin kung naintindihan natin to. So nakita natin to, ito, siyang siya. Kamukhang kamukha, nagkaroon lang ng square. Okay? So paano makaka-cancel yung square? Sabi natin ang kabaligtaran ng square ay square root. So square root mo lang yan. Makaka-cancel yung square. Okay? So kung ano yung ginawa mo sa left, gawin mo sa right. So magiging square root yan. Okay? Square root of a square plus b square. Okay? So ganun lang din. Okay? So we move to this. Sabi natin, x equals y times z. Find y and z. So, kung ano yung method na ginawa natin dito, ganun lang din. So, ang pagkakaiba lang, multiplication, ang kabaligtaran niya ay division. Okay? So, yun yung sagot, y equals x divide z. So, saan galing yan? So, gusto natin maiwan yung y dito. So, gusto natin sipain si y from right to this. Okay? From left. So, ang ginawa natin, dinivide natin si z. Okay? Z divided z is cancel. Okay? Since division yung ginawa natin, division yung sisipain natin dito sa kabila. Okay? So, x divides z equals y. Nire-write natin. Okay? So, ito na siya. Proof 6 divide 3. So, sabi natin si x ay 6. Okay? X is 6. Then, z is 3. So, 6 divide 3 equals 2. So, tama siya. Ganun din gagawin natin kay z. Ito yung proof. 6 divide 2 equals 3. So, tama siya. So, saan ito magagamit? Physics. Force equals mass times acceleration. So, kung hindi natin alam yung basic rule na to, mag-memorize pa tayo ngayon ng mass at saka acceleration. So, tatlong formula pa ang memorize natin sa halip na enough na yung isa. I-apply na lang natin to. Ano pa? Geometry. Area equals length times width. So, kung hindi natin alam tong concept na to, again, memorize natin ang formula ng length, memorize natin ang formula ng width. Di ba? Nakakaiyak. Sobrang dami. Sa halip na tigi-tigisan na lang. Padami ng padami yung formula, padami ng padami yung kailangan natin i-memorize. Sa halip na isa na lang. What else? SOHCAHTOA. Isang napaka-famous na mnemonic sa trigonometry. Okay? So, sobrang daming pinahirapan ito. Tapos kung hindi mo pa to alam, siyam na formula ang memorize mo sa halip na enough na si SOHCAHTOA. For example, ang hahanapin mo ay si hypotenuse. Okay? Given si sin theta at saka si opposite. Okay? So, hindi mo alam tong simple concept na to, magme-memorize ka na magme-memorize. What else? Ito yung diniscuss natin sa isa sa mga video natin na about Ohm's law with power. Okay? So, doon diniscuss natin kung saan galing yung mga formula sa bilog. Kung di nyo po yun napanood, please watch. Okay? Let's move. So, ito yung tatlong resistor. Okay? Ito yung standard formula unless magkakamukha yung value ng resistor. So, kung tatlo yan, for example, 1K sila lahat. So, 1K divide 3. Kung hindi, so ito yung ipapalo nating formula. Now, ito yung problem. Okay? At ito yung scenario. So, may project ka. Okay? Estudyante ka. Gumagawa kayo ng circuit ng mga tropa ng ka-group mo. Tapos, yung dinidesign yung circuit, unfortunately,
kailangan nyo ng 75 ohms. Okay, dahil wala tayo sa real world, wala tayo sa, I mean, wala tayo sa, hindi ideal yung ating mundo or hindi perfect yung ating mundo. Okay, so naglagay tayo ng room for error plus minus 1% o yung tinatawag nating tolerance. Fortunately, meron kang R1 120 ohms on hand at meron kang 330 ohms on hand. Ang kailangan mo na lang ay yung pangatlong resistor para maging 75 ohms yung total resistance. Okay? Kung ano man yung dinidesign na yan, it doesn't matter. Basta kailangan mo yung 75 ohms plus minus 1%. So, find R. Okay? So, dito, hindi na natin mano-manong gagawin. Pero, kung kayo student, please lang, no pain, no gain, kaya gawin nyo to ng mano-mano. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayo, hindi nyo alam kung paano, comment down below lang po. Gagawan po natin yan ng separate video. Okay? Dahil medyo mahabang topic. So anyway, ang gagawin natin dito ay gagamitan natin ng software. So ito, ginamit natin si Wolfram Alpha. Sabi nga natin, isa itong dedicated mathematical software. Sabi natin kay Wolfram Alpha, pakisolve nga ito. So kung mapapansin nyo, ang dami kong ginamit na parenthesis. Okay? Importante po yan, kaya mag-ingat kayo sa paggamit ng parenthesis. Now, ito yung formula na nasa previous natin, sa earlier scene ng video natin na to. Paki-rewind na lang kung nakalimutan nyo. So, kung mapapansin nyo, ito at ito ay magkamukha lang. Pinalitan lang natin yung RT ng A, R1 ng B, R2 ng C, R3 ng D. Okay? Tapos sabi natin, find for D or solve for D. Yung D natin is R3. Okay? So, pinahanap natin si R3. So, paano yun? So, kung i-arrange natin ulit itong mga letter na to at ibabalik natin sa R1, R2, R3, magiging ito na yung formula niya. Okay? Plus, may additional reminder si Wolfram Alpha. Sabi niya, okay itong equation natin as long as si B times C is not equal A times B plus C. At saka, dapat si A times B times C ay hindi 0. Okay? Bakit hindi siya pwedeng maging 0? So, imagine nyo, 0 times 0 times 0, divide 0. So, that is undefined. 0 divide 0 is undefined. Kahit try nyo pa sa inyong calculator. Okay, let's move on. So, sabi natin, Wolfram Alpha, okay, alam ko na yung mga given. Okay, pinlog ko na. Pakihanap nga si R3 or yung si D. So, sabi ni Wolfram Alpha, ganito ba yung ibig mong sabihin? Okay, so yes, ganyan nga. Pakihanap si D. So, sabi niya, si D or si R3 ay equals 507.69 approximately. So makikita nyo po curly yung ginamit niyang hindi straight line, hindi dalawang straight line. So ibig sabihin nito curly approximate. So kung gusto niyo ng exact answer, exact form, pwede niyo itong puntahan sa Wolfram Alpha, click niyo si exact form. Magiging sagot dito ay fraction. So since sa atin okay lang na approximation yung sagot, at since wala namang talagang 507.69 kang mabibiling resistor, ang gagamitin natin ay 510 ohms. Ngayon, alam na natin na ang R1, R2 at R3, okay? Pwede na nating masolve si RT. So, magmamatch ba yung nilagay nating R3 sa ating requirements na 75 ohms plus minus 1%. Okay? Let's find out. So, sabi natin kay Wolfram Alpha, paki-solve nga. Okay? Nilagay ko na yung mga known value. Pakihanap nga si A o yung ating tinatawag na RT or total resistance. So, sabi ni Wolfram Alpha, ganito ba yung ibig mong sabihin? Okay? So, yun si 510. Sabi ni Wolfram Alpha, ganito ba yung ibig mong sabihin? So, tingnan natin ulit yung formula. Yes, ganyan nga. Okay, sabi ni Wolfram Alpha, okay, fine.
ang RT mo ay equals, o yung A mo ay equals, okay, 75.0502. So, anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin nun ay 75.0502 ohms, okay? Which is, ang expectation natin ay 75 ohms plus minus 1%. So, let's see kung ano yun. So, kung plus minus 1% yan, so ibig sabihin, i-accept mo yung 74.25 ohms hanggang maximum 75.75 ohms. So, ang sagot natin ay 75.0502 ohms. So, that is within the range or within the expected value. Kaya, success yung ating ginawang computation. Ibig sabihin. So, kung ito ay nangyari in real world, which is magsasubmit ka na nga ng project sa umaga, tapos nalaman ni prof mo o ni ma'am yung scenario, possible mabigyan pa kayo ng additional points for creativity. Okay? Congratulations kung naintindihan nyo mabuti yung concept na pinag-usapan natin ngayon dito. So, yun lang po. Please like, comment, share, subscribe, and hit the bell button below. Thank you po. At see you sa mga next video natin.